Eto, mainit na balita mga idol. Ex-Gilas coach at Ateneo's main tactician na si Coach Tab Baldwin, posible nga bang pumalit kay L.A. Tenorio as batang Gilas coach? Ano kaya ang next move ni Coach Tab bago matapos ang kanyang kontrata sa Ateneo this 2025? Tingin nyo mga idol, panahon na ba para dalhin ni Coach Tab Baldwin ang kanyang expertise sa Gilas Youth Program ng Pilipinas? Pero bago yan, like and subscribe lang mga idol para sa latest basketball news and highlights. Kung may coach na hindi pwedeng hindi pag-usapan pagdating sa future ng Philippine basketball, walang iba kundi si Tab Baldwin. Fresh pa lang ang balita na expiring na ang kontrata niya sa Ateneo ngayong taon at malinaw sa kanyang mga pahayag. Handa siya sa kahit anong coaching job ang ipahawak sa kanya. Pero eto ang tanong, kung sakaling matapos na ang chapter niya sa Ateneo, saan nga ba ang susunod na hakbang ni Coach Tab? At para sa akin, isang posibleng direksyon na hindi masyadong nabibigyan ng spotlight ay ang Batang Gilas. Well, panigurado marami ang mag-a-agree sa akin dito, lalo na at maraming fans ang nadismaya sa performance ng ating Gilas Youth sa last edition ng FIBA Asia Under-16. Kaya naman napaisip ako kung bakit hindi natin nilagay si Coach Tab sa Youth Developmental Program ng Gilas para naman medyo lumakas-lakas ang ating mga batang players. Pangalawa, may credibility si Coach Tab. Kapag si Coach Tab ang tinutukoy na head coach, ibang klaseng respeto agad ang dala. Mula sa mga players, parents, at pati na rin sa basketball community. Yung presence niya pa lang pwedeng magbigay ng dagdag motivation sa mga batang players na gustong mag-represent ng bansa. But not only that respect, pero dahil kasi alam na natin ang kalidad ni Coach Tab as a coach, and we can all agree na malaki talaga ang naitulong niya sa basketball community ng Pilipinas simula nang mapadpad siya dito sa bansa. Plus the fact na hindi lang puro salita ang nagagawa ni Coach Tab dahil may aksyon. Give him unknown players from college, then he can make them a pro team. Give him amateur players na basura sa iba, then he can make them a superstar. Diba? Remember his lineup na puro amateur at hindi kilalang players last 2021 and 2022 Gilas? They beat South Korea twice na puro pro ang lineup ng mga Koreano, then muntikan pa nila matalo ang Serbia na all-pro sa Olympic qualifiers with Boban Marjanovic pa. Add mo pa yung international experience niya. Alam ni Coach Tab kung paano mag-navigate ng FIBA tournaments, kung ano ang kailangan para makakompete against Asia's best. And for me, malaking advantage yun para sa Gilas Youth. Since hahawakan niya ang mga batang players na maaaring makatulong sa development ng isang young player. Hindi lang yun dahil pwede na rin kumuha ang Gilas Seniors, lalo na si Coach Tim Cone sa magiging roster ng Gilas Youth. Which is mapapadali pa yung pag-recruit sa seniors dahil dumaan na siya sa training kay Coach Tab. Add mo pa yung international experience niya. Alam ni Coach Tab kung paano mag-navigate ng FIBA tournaments, kung ano ang kailangan para makakompete against Asia's best. And for me, malaking advantage yun para sa Gilas Youth since hahawakan niya ang mga batang players na maaaring makatulong sa development ng isang young player. Hindi lang yun dahil if kailanganin ng seniors team ng bagong player, they can just get sa mga players na hahawakan ni Coach Tab, di ba? Mas mapapadali yon dahil mapipili na agad ang mga players from under 16 to under 19 na eligible na maglaro sa ating seniors team. Kumbaga lahat ng dadaan sa under 16 roster ni Coach Tab ay makakapag-asikaso na ng papeles if he is a Phil Foreign bago pa man siya mag-16. Then maiiwasan na ang mga issue sa passport eligibility rule ng Pilipinas sa FIBA. Then pagdating ng seniors, boom! Eh di wala na problema sa passport kada Phil Foreign. Mas okay to, di ba? Kesa nagkakaroon pa ng issue about sa passport, then why not start sa Gilas Youth Program? Simply as that, di ba mga idol? Pero syempre, hindi natin masasabi na all good si Coach Tab hanggat hindi pa dumadating ang expiration ng kanyang kontrata sa Ateneo this year. If hindi siya i-renew ng Ateneo, sana magawa ng paraan para mapunta siya sa Gilas Youth. And not to disrespect Coach L.A. Tenorio, nakakatalaga lang na Gilas Youth. But he can just focus siguro sa PBA.
lalo na sa team ng Magnolia since para sa akin mas malaking challenge yun sa kanya and we're talking about long-term exposure sa PBA, then he can maybe just focus na lang sa liga or maybe they can both work on each other as Coach Tab as head coach and L.A. Tenorio as his assistant coach sa Gilas Youth para na din hindi masyado pressure kay L.A. kung sakali mang magka-problema ang team niya sa PBA. Simply as that, mga idol. Ang tanong na lang dito, open kaya ang SBP na kunin ulit si Coach Tab kung sakaling hindi na siya makabalik sa Ateneo. Pero sa mata ko, isang logical at napaka-importanting option ay ang Batang Gilas head coaching job. Hindi lang dahil magaling si Coach Tab, kundi dahil siya ang klase ng leader na kayang gumawa ng long-term program para sa susunod na henerasyon ng Gilas Pilipinas. At kung mangyari yon, mas magiging competitive ulit ang Gilas Youth Basketball sa Asia. Ano opinion mo sa topic natin ngayon, idol? Comment lang sa baba para mapag-usapan natin.